Muli magandang umaga sa bawat isa. Tayo po dadako sa ating pangangaral ng ating salita ng ating Panginoon. So kung matatandaan natin from last week's message natin, no? Ano yung natatandaan pa ba natin kung ano yung last week message natin? So ito yung mensahe natin last week is yung ang tao bilang makasalanan. So from our last week message, ang tao bilang makasalanan, nalaman natin doon ang patunay kung bakit ang bawat tao ay makasalanan. Nalaman natin doon na dahil ang ating Diyos ay banal at walang anumang bahid ng kasalanan sa Kanya, at dahil dito, ang anumang kalikuan, sinabi doon, ang anumang kalikuan, maliit man ito o malaki, ay kasalanan. So maliit man o malaki, ito ay kasalanan. Nalaman din natin na ang pagsaway o ang hindi pagsaway sa anumang kasalanan ay nangangahulugan din dito na pagsang-ayon sa pagkakasalang yon, sa kasalanang yon, at malinaw na ito'y pagkakasala rin natin. Pag hindi tayo nagsasaway ng kasalanan, ibig sabihin ito tayo sumasang-ayon sa kasalanan at ito'y pagkakasala sa ating Panginoon. At doon din ay nalaman natin na even yung paggawa or hindi paggawa ng mabuti na alam nating mabuti ay isa ring pagkakasala. Yung tinatawag nating sin of omission. At dahil tayo nga ay isa pa ron, yung isa pang point na is, dahil tayo nga ay nagmula kay Adan na siyang kinatawan at ulo ng sangkatauhan, ang kanyang kasalanan ay ibinilang or naibilang din sa atin. So, napakalinaw dun sa mensaheng ating narinig from last week na ang tao ay makasalanan or ang bawat isa sa atin ay makasalanan. So, sa makatuwid, tayo nga ay makasalanan. May objection pa ba tayo doon? Nais ba nating i-challenge yung word na yon or yung phrase na yon that tayong lahat ay makasalanan? So nawa, hindi, no? Wait lang po at merong konting dito na lang. So, kung wala na tayong objection doon at ayaw nating i-challenge doon yung bagay na yung phrase na yon, meron lang ako ibabahagi sa inyo yung talata mula sa Romans 3 verse 10. Romans 3 verse 10, ang sabi doon, ito'y nagpapatunay lamang na ang bawat isa sa atin ay makasalanan. Gaya ng nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. At sa verse 23, sinasabi rin doon, yamang ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kalwalhatian ng Diyos. So yan patunay lamang na ang bawat isa sa atin ay makasalanan. At dahil alam natin na tayo ay makasalanan, atin ngayong titignan sa umagang ito yung kabayaran ng kasalanan. Ano ngayon ang idudulot ng mga pagkakasala natin? At ano ang makakamit natin dahil sa mga pagkakasalang ito? So, tayo po muna yung manalangin bago natin umpisahan yung ating mensahe. Salamat po, O Diyos, sa umagang ito na muli kami po nagkatipon upang mag-aral ng iyong salita. Nawa, ang pagpapahayag ng iyong salita sa umagang ito, Diyos, ay maging malinaw at mangusap ka sa bawat isa na makakapakinig ng mensaheng ito. Tulungan mo po kami, O Diyos, na maunawahan at maipahayag ang mensahe mo sa umagang ito. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, ito po ang aming sinasamot dinadalangin. Amen.
So dahil nga ang bawat isa ay nagkasala, merong kabayaran ang kasalanan. So bago natin tignan yung mga kabayaran ng ating kasalanan, ano ba yung natamo natin muna? Ano yung nakabit natin mula sa Panginoon? Ito yung basahin muna natin yung Romans 1:18. Sabi dito sa Romans 1:18, sapagkat ang puot ng Diyos ay nahahayag mula sa langit laban sa lahat ng kalikuan at kasamaan ng mga tao na sa pamamagitan ng kanilang kasamaan ay pinipigil ang katotohanan. Sabi dito, ang puot ng Diyos ay nahahayag mula sa langit laban sa lahat ng kalikuan at kasamaan. Ibig sabihin nito, ang ating pagkakasala ay nagdulot o nagkamit ng puot ng ating Diyos. Dahil nasabi natin na ang ating Panginoon, o napag-aralan din natin sa mga previous messages natin, ang ating Panginoon ay banal at walang anumang bahid ng kalikuan sa Kanya. Sabi dun sa Habakkuk 1:13, you are of purer eyes than to behold evil and cannot look on wickedness. So yan ang karakter ng ating Panginoon. Siya ay banal at hindi niya kayang tignan ang anumang karumihan, anumang pagkakasala. Sa makatwid, ang puot ng Diyos ay nasa bawat isa dahil sa kasalanan. So ano ngayon? Bakit kailangang hatulan ng Diyos ang kasalanan? Hindi ba merciful din ang Panginoon? Narinig natin at hahayaan na lang niya? Pwede bang hayaan na lang niya ang mga pagkakasala ng bawat isa? But we know then na ang Panginoon is righteous judge at kailangan hatulan niya dahil sa kanyang katuwiran, tapat siya sa paghatol. Hindi niya hahayaan lamang na palalagpasin lamang yung pagkakasala ng bawat isa, ng ganun-ganun na lamang. So ang puot ng Diyos, mayroong karaniwang kaisipan pagdating sa kumbaga yung karakter ng ating Panginoon. Ang karaniwang kaisipan ng mga tao ngayon, ang pangunahing gusto ng Diyos ay magpatawad at unawain ang tao sa kanilang kahinaan at kasalanan. Ang Diyos, ito ang sinasabi ng karamihan, ang Diyos ay halos ipinapakilala lamang bilang Diyos ng pag-ibig. Very rampant yung ganyang katuruan ngayon na nineneglect nila yung pagiging banal at righteous judge ng ating Panginoon at tinatabunan lamang. Totoo naman na ang ating Diyos ay mapagpatawad, maunawain at maibigin. Pero hindi ito tumitigil doon. Ang ating Panginoon ay napupuot din sa mga kasalanan. So ano ang ibig sabihin ng puot ng Diyos? Ito yung masidhing pagkamuhi sa kasalanan at determinasyong maparusahan ang mga makasalanan. So pag sinabi natin ang puot ng Diyos, hindi ito, we should not take it lightly. Ang puot ng Diyos, minsan siguro naiisip natin na ito ay ang Diyos ay isang parang mabait na matandang mabait na isang lolo na pag nakita niya yung isang batang nagkamalis, nakangiti pa sa pagkakasala. Hindi ganito ang ating Panginoon, kundi ang puot ng Diyos. Ang puot ng Diyos ay isang masidhing pagkamuhi sa kasalanan at meron siyang determinasyon na maparusahan ang lahat ng makasalanan. So, yung wrath ng Panginoon, it refers to a settled, determined indignation. Hindi ito katulad ng indignation ng tao na or yung emotional anger ng isang tao na uncontrolled. Ang puot ng Panginoon is controlled. At ito ay determined ng ating Panginoon. So, yung mga objection ng tao at binibilang lamang nila sa Panginoon yung pag-ibig lamang niya. Naniniwala ka ba? Naniniwala sila. Naniniwala ka na napakadakila ng pag-ibig ng ating Panginoon, na napakamatiisin niya. Mawain siya, mapagpatawad siya. Ngunit bakit ayaw mong tanggapin na napupuot din ng Diyos?
Bakit ayaw nilang tanggapin na napupuot din ng Diyos? Sa ganong kaisipan kasi, gumagawa sila ng Diyos ng kanilang sariling kaisipan. Yung gawa sa kanilang sariling kamay. Iniiwas nila ang Panginoon. It seems na gusto nilang ipagtanggol ang Panginoon na dahil sa karakter ng puot ng Panginoon, ayaw nila na i-attribute ang ganito sa Panginoon at gusto nilang ipagtanggol ang Panginoon. Hindi kailangan ng tagapagtanggol ng ating Panginoon. Siya ay Diyos na banal. Walang anumang karumihan sa Kanya. So, yun yung kanilang perception sa ating Panginoon. Siya ay Diyos na nais lamang nila ipakilala sa kanilang sariling imahinasyon at hindi yung pagpapakilala ng ating Panginoon sa Kanyang sarili. So, sabi sa Jeremiah 7 verse 20, sa aklat ng Jeremiah chapter 7 verse 20, ang sabi doon, kaya't ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, narito ang aking galit at puot ay bubuhos sa dakong ito, sa tao at sa hayop, sa mga punong kahoy, sa parang at sa bunga ng lupa. Ito ay magliliyab at hindi mapapatay. So ganyan yung puot ng ating Panginoong Diyos. At sa Isaiah chapter 9, Isaiah chapter 9, verse 19, sinasabi rin dito, patungkol sa puot ng ating Panginoon, Isaiah 9:19, sinasabi dito, sa puot ng Panginoon ng mga hukbo ay nasusunog ang lupain. Ang bayan naman ay gaya ng panggatong sa apoy. Walang taong nagpapatawad sa kanyang kapatid. So, nagde-describe lamang yan ng puot ng ating Panginoong Diyos. At marami pang mga ibang talata or verses sa Biblia ang nagpapatunay or expression ng God's righteous wrath. Mababasa natin ito sa Psalms 2, 5 and 12, Psalms 76, 6 at 7, at sa Psalms 78, 49, 51. Kung ang iba ay inaakala na ang karakter ng Panginoon bilang mapuutin or yung inaakala nila yung karakter ng pagkapuot ng Panginoon ay kasiraan para sa Diyos at it seems gusto nilang ipagtanggol ang Diyos sa ganitong karakter, hindi ba mas kasiraan sa ating Panginoong Diyos kung hindi siya mapuot sa kasalanan? Magiging mas kasiraan sa kanya yun dahil siya ay banal na Diyos, banal, banal, banal. Pag hindi niya hinatulan or kinapuutan ng kasalanan, mas lalong kasiraan sa kanya yon dahil pinakalala niya ang kanyang sarili bilang banal na Diyos. So, yung puot ng Diyos talagang hindi, sinasabi ko, hindi natin kailangan, hindi dapat natin itong seryosohin ang puot ng Diyos. Hindi ito yung pagkukumpara lang natin sa ating, halimbawa, kung hindi tayo natatakot sa puot ng Diyos, pero pag may nakaaway tayo na isang ma-impluwensyang tao at inaakala natin na napakalaki ng kakayahan ng taong yon para mag-inflict sa atin ng kasamaan dahil sa may kakayahan nga siya dito sa lupa. Yung impluwensya niya, sabihin natin isang kilalang tao na ma-impluwensya at kaya niyang magbigay ng siguro magrenta ng maraming mga hired killers, gunmen para ikaw ay ipapatay. Pero mas matindi pa dyan yung puot ng Diyos. At hindi natin ikukumpara yon sa uncontrolled anger ng tao lamang, kundi yung wrath or yung puot ng Diyos, makapangyarihan at kayang lipulin ang sinuman sa atin. So, ano ngayon ang magiging tugon mo sa kaisipan na ang Diyos ay maaaring magalit at parusahan ang mga makasalanan? Ano ang magiging tugon natin dito sa bagay na ito? Itatanggi ba natin ito na yung kaisipan na Diyos ay magagalit at parurusahan ng makasalanan? At sasabihin natin na ang Panginoon ay maibigin lamang?
Hindi dapat. So, ang sakop ng puot ng ating Panginoon ay napakalawak. Ito'y sinasakop nito yung kahit maliit na bagay at maliit na pagkakasala o malaking pagkakasala. Lahat ng kalapastanganan at kasamahan ay nasasakop ng puot ng ating Panginoon. Walang anumang kasalanan ang hindi napupuot ang Diyos. So dapat nating seryosohin ang puot ng Diyos. Hindi ito yung simpleng pagkagalit lamang na pag nag-sorry ka na, nag-apology ka na ay okay na, okay. Apology accepted. Hindi yun ganun kadali. So inilalarawan na ang bawat tao, ang bawat isa sa atin ay mga anak ng puot ng galit ng Diyos. Sa Ephesians 2:3, anong sinasabi sa aklat ng Efeso chapter 2 verse 3, tayong lahat ay dating nabuhay sa gitna ng mga ito sa mga pagnanasa ng laman na ating ginawa o ginagawa ang mga nais ng laman at ng pag-iisip, at tayo nooy katutubong mga anak ng kapupuotan gaya naman ng mga iba. So tayo, we are by nature children of wrath, sinasabi ng ating banal na kasulatan. So, tatanong ko ito ngayon sa iyo. Isasama mo ba ang iyong sarili bilang isa sa parurusahan ng Diyos? Na ikaw ba ay nasasakop ng kapuotan ng Diyos? So, kung ang sagot mo dito ay oo, paano ka makakaiwas sa puot ng Diyos dahil sa iyong kasalanan? So dahil nga sa kasalanan na ating nakamit ay napuot ang ating Panginoong Diyos at nagdulot ito ng kabayaran sa bawat isa sa atin. At titingnan natin yung dalawang ibinubunga ng puot ng Diyos bilang kabayaran ng ating kasalanan. At una dito, yung ang lahat ng kahirapan sa buhay, at ikalawa yung ang kaparusahan sa araw ng paghuhukom. So una, ang lahat ng kahirapan sa buhay. So ito ay expression na ng pagkapuot ng Diyos. Ipinapahayag na dahil sa kahirapan, ng ating sitwasyon dito sa mundong ito. Ito ay bunga ng ating pagkakasala at dahil ito na rin sa puot ng ating Panginoong Diyos. Sa Romans chapter 1 verse 28 to 32, basahin natin. Roma chapter 1 verse 28 to 32, ang sinasabi rito. At palibhasa'y hindi nila minabuting kilalanin ng Diyos, hinayaan sila ng Diyos sa isang mahalay na pag-iisip upang gawin ang mga bagay na hindi nararapat. Napuno sila ng lahat ng uri ng kasamaan, kalikuan, kasakiman, kahalayan, at puno ng inggit, pagkapaslang, pag-aaway, pandaraya, katusuhan, mahihilig sa chismis, mga mapanirang puri, mga napupuot sa Diyos, mga walang pakundangan, mga palalo, mga mapagmataas, mga manggagawa ng masasamang bagay, mga sawail sa mga magulang, mga hangal, mga hindi tapat sa kanilang mga pangako, hindi mapagmahal, mga walang awa. Nalalaman nila ang mga iniutos ng Diyos na ang mga gumagawa ng gayong mga bagay ay karapat-dapat sa kamatayan. Ngunit hindi lamang nila ginagawa ang gayon, kundi sinasang-ayunan pa ang gumagawa ng mga iyon. So ang lahat ng kahirapan sa buhay, ito'y dulot ng pagkakasala ng tao. Idinudulot ng immoralidad at mga kasalanan na dinadala sa buhay ng bawat tao sa mundo. So kung ating alamin, di ba? Sa Genesis, ginawa ng ating Panginoon ang sangnilikha bago dumating ang kasalanan. Ang lahat ng nilikha ng Diyos ay mabuti. Ngunit kung ating titignan, ebidensya lamang ito sa ating kapanahunan na ang ating lugar na kinalalagyan o pinamumuhayan ay
talagang sakop ng puot ng Diyos dahil nabibilang na ito sa mga paghihirap sa buhay. So, mababasa natin doon na hinayaan sila ng Diyos. Yung phrase na God gave them up. Hinayaan ng Diyos. So bilang pagpapahayag ng puot ng Diyos, hinayaan niya yung mga tao sa kanilang ganitong kalalagayan, yung kanilang kasamaan. Hinayaan sila ng Diyos. Sa verse 28, sabi doon, at palibhasa hindi nila minabuting kilalanin ng Diyos, hinayaan sila ng Diyos sa isang mahalay na pag-iisip upang gawin ang mga bagay na hindi nararapat. So ito'y isang kilos ng paghatol ng Diyos sa mga tao, sa mga makasalanan, na yung pag hindi na pala tayo pinipigilan ng ating Panginoong Diyos sa ating kasamaan, ito ay bunga na ng paghahatol ng ating Diyos. So kung yung mga masasamang tao pinabayaan na sa sariling kasalanan, ay malulubog pa lalo sa kasalanan. So imagine, no, yung isang garden na pinabayaan mo lamang, hindi kinocultivate o hindi isang tinitend ng isang gardener. Pag hinayaan mo yun, anong mangyayari? Mamumulaklak? Tutubo yung magagandang mga pananim? Di ba? Pupugaran yun ng kung ano-anong mga dawag at yung mga tinik at dawag. Tutubuan yun ng kung ano-anong mga masasamang ganyan yung paglalarawan sa puso ng isang tao. Parang isang garden na pag hinayaan ng Panginoon sa sarili niya, sa sarili niyang will. Pag hinayaan yung will ng tao na maghari at hindi pinipigilan ng Panginoon, mamumutik-tik dyan yung kasamaan. Tutubo yung napakaraming kasamaan. So napakaganda ng kahit yung puot ng Diyos nagpapahayag ng kanyang grasya na kahit na pag pinipigilan pala tayo ng Panginoong Diyos sa ating kasamaan, ito ay dahil sa kanyang kabutihan pa rin. Diba? So, sinasabi ng Biblia na ang kasalanan, una sa lahat, ay may kaugnayan sa moralidad. Alam natin na yung mga masasamang gawa ay nagbubunga ng masama din sa ating lipunan. So, sa ating kasamaan, sa ating lipunan, makikita natin yan. It is very evident sa ating lipunan. Napakarami niyan. Hindi na natin iisa-isahin yung mga immoralidad. Yung immoralidad, nagbubunga yan ng napakaraming pagkakasala. Dahil sa immoralidad ng tao, yung pagsasama ng mga hindi mag-asawa, nagdudulot yan ng kung napakaraming immoralidad. Yung pag-abort, nagiging dahilan niya ng abortion, at nagiging mas malala pa, at nagiging problema ng lipunan. So tinatanggap mo ba? Tanong ko, tinatanggap mo ba na ang kahirapan sa buhay ay bunga ng pagiging makasalanan? So definitely, ang sagot dyan is yes. Ang naisin nawa ng bawat makasalanan sa bawat isa sa atin ay ang makaligtas mula sa miserableng kalagayan na ating kinalalagyan dahil sa ating kasalanan. So ito nawa ang nais ng bawat isa sa atin. So hindi madali yung kinalalagyan natin ngayon dahil yung puot ng Diyos ay nararanasan na natin. So nawa ang makaligtas mula sa miserable nating kalagayan ang ating nais at paano natin kaya ito magagawa. So ikalawa nating punto is ang kaparusahan sa araw ng paghuhukom. Ang kaparusahan sa araw ng paghuhukom. Sa Romans chapter 2 verse 5 to 11 sinasabi rito, ngunit ayon sa iyong katigasan at pusong hindi nagsisisi, ay nagtitipon ka para sa iyong sarili ng puot sa araw ng kaputan at pagpapahayag ng matuwid na paghuhukom ng Diyos. Kanyang gagantihan ang bawat tao ayon sa kanyang mga gawa. Sa kanila na sa pamamagitan ng pagtitiyaga sa mabubuting gawa na naghahanap ng kaluwalhatian at karangalan at ng kawalan ng kasiraan, ay magbibigay siya ng buhay na walang hanggan.
Samantalang sa kanila na makasarili at hindi sumusunod sa katotohanan, kundi bagkus ay sumusunod sa kasamaan, ay para sa kanila ang puot at galit. Magkakaroon ng hirap at pighati sa bawat kaluluwa ng tao na gumagawa ng kasamaan. Unay sa Hudyo at gayon din sa Grego. Subalit, kalwalhatian, karangalan at kapayapaan sa bawat gumagawa ng mabuti, unay Hudyo at gayon din sa Grego. Sapagkat ang Diyos ay hindi nagtatangi ng tao. So, ang kaparusahan ng ating Panginoong Diyos, yung consequence ng ating sin, ay mahahayag, maibubuhos yung ganap na puot ng ating Panginoong Diyos sa araw ng paghuhukom. So, habang alam natin na habang ang puot ng Diyos ay isang katotohanan sa kasalukuyan, nagtalaga rin siya ng tanging araw na ito'y ibuhos sa lahat. Ibubuhos ito sa lahat. At kailan yon? Ito yung araw ng kanyang paghatol. Yung araw ng paghatol ng Panginoon, kailan ito mangyayari? Hindi saklaw ng ating kaisipan kung kailan ito. Pero tinatawag ang lahat na maghanda dito sa araw ng kanyang paghatol. So kung ikaw ay patuloy na magmamatigas, yung patuloy na katigasan ng iyong puso at hindi pagsisisi, ito ay patuloy na nagpapabigat ng pataw ng parusa sa iyo. Sinasabi doon sa verse 5 na ngunit ayon sa iyong katigasan at pusong hindi nagsisisi, ay nagtitipon ka para sa iyong sarili ng puot sa araw ng kaputan at pagpapahayag ng matuwid na paghukom ng Diyos. So you are heaping at wrath, sabi, yung puot ng Panginoon. Iniipon mo yung puot ng Panginoon sa araw ng paghahatol. Kung ikaw ay patuloy na magmamatigas at hindi magsisisi sa mga kasalanan. So, yung mga tao naman natatanggap ng parusa is siguro iniisip natin na mild lang tong parusang to kasi mild lang yung pagkakasala ko. Hindi ako kasing sama ng iba. So hindi. Ang Panginoon ay tapat kung humatol. Sinabi natin na ang bawat maliit or malaking pagkakasala sa Panginoon ay isang pagkakasala pa rin. Sa Matthew 7:23, Matthew 7:23, anong magiging kalagayan ng mga tatanggap ng parusa ng ating Panginoon? Matthew 7:23, sinasabi niya doon, 7:23. Mateo 7:23. At kung magkagayon, ay papahayag ko sa kanila, hindi ko kayo kilala kailanman. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasalanan. So iwawaksi ng ating Panginoon sa kanyang presensya ang lahat ng mga tatanggap ng kanyang parusa. Away from me, you doers of iniquity, sinabi niya ron. At alam natin na ang paghahatol ng Diyos, ang kawalan ng presensya ng Panginoon sa ating buhay o yung pagtatakwil ng ating Panginoon sa atin ay napakalaking parusa sa bawat isa. At maging ang paghihirap at kapighatian, hindi ito yung unconscious na kalagayan ng isang tao na hindi niya nararamdaman na or nasa kawalan na siya, kundi ipinapahayag na yung puot o yung kaparusahan ng ating Panginoong Diyos ay yung sa naglalagablab na apoy or yung sa impyerno. So maraming nagde-deny na ang hell is hindi totoo. Ngunit kung babasahin naman natin sa kasulatan, nandito naman at nagpapatunay naman na yung katotohanan ng salita ng Panginoon patungkol sa kaparusahan sa impyerno. So sa Revelations 14, sinasabi doon, Revelations 14 verses 10 at 11, sabi niya rito, ay iinom din naman ng alak ng puot ng Diyos
na inihahandang walang halo sa kopa ng kanyang puot at pahihirapan sa apoy at asupre sa harapan ng mga banal ng anghel at sa harapan ng kordero. At ang usok ng hirap nila ay papailan lang magpakailanman at sila'y walang kapahingahan araw at gabi. Silang mga sumasamba sa halimaw at sa larawan nito at sino mang tumatanggap ng tanda ng kanyang pangalan. So ito walang kapahingahang paghihirap araw at gabi. So, wag nating itanggi. Wag nating itanggi na ito'y hindi totoo sa pagpaparusa ng Panginoon. Ito'y tapat na pagsasabi ng Panginoon. Kung hindi man natin nararanasan sa kasalukuyan, masarap man natin buhay, pinagpapala tayo sa kabila ng ating mga kasamaan. Yung mga taong nagtataglay ng matinding kasamaan is pinagpapala pa rin ng tao. Anong sasabihin nila? Hindi totoo yan. Hindi totoo yung pagpaparusa ng Panginoon. Dahil masama na nga ako, nakakaranas pa rin ako ng kaginawaan ng buhay. Masarap na buhay. Pero, ang sabi niya kay Prophet Habakuk, kung ating titignan, di ba? Sa Habakuk 2:3, yung pangako niya na paghahatol, kagaya ng paghahatol sa bansang Israel, di ba? It will happen, sabi niya, it will not tarry. Sa Habakuk 2:3, tingnan natin sa Habakuk 2:3, sabi niya doon, sapagkat ang pangitain ay naghihintay pa ng panahon nito at nagsasalita tungkol sa wakas, hindi ito magsisinungaling. Kung ito'y parang mabagal, ay hintayin mo. Ito'y tiyak na darating, hindi ito maantala. So, kung patuloy mong idinideny na yung pagpaparusa ng Panginoon sa araw na ito, dahil nakakaranas ka ng kasarapan ng buhay, matakot ka dahil tiyak na darating ang paghahatol ng Panginoong Diyos. So, ito ba'y katanggap-tanggap o malaking tanong sa iyo ang hinaharap sa sasapitin ng mga tao sa likod ng kamatayan? Nagiging katanggap-tanggap ba ito sa bawat isa sa atin? So, sa lahat o sa mga taong bawat makasalanan, ito ang tanong. Paano? Or ito yung dapat mong itanong sa iyong sarili. Paano ako makakatakas sa parusa na nararapat ko lang tanggapin? So bilang makasalanan, nawa, pag-isipan mo ito. Nararanasan mo na ngayon yung epekto ng kasalanan sa iyong buhay. Yung mga miseries of life, nararanasan mo na. Lalo ka pang matakot sa paparating na araw na paghukom. Yung dakilang paghukom na ipapataw yung parusa at puot ng ating Panginoong Diyos. So tatanungin kita ngayon, meron ka bang panlunas upang makatakas ka sa ganitong kalagayan na paparating? So bilang application sa bawat mananampalataya, nawa, meron akong inihandang 3 application dito. Nawa bilang mga iniligtas at tinubos ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo, magpaalala nawa sa atin na ang kabayaran ng kasalanan ay napakamahal. Napakamahal. It takes the life or the blood of our Lord Jesus Christ at yung pagpapahirap na kanyang dinanas sa krus ng Kalbaryo. Hindi ba ito magbibigay sa iyo ng kagalakan na ikaw ay iniligtas at tinubos ng dugo ng ating Panginoong Jesus? At pag naalala natin ito, tayo nakaligtas mula sa kabayaran ng kasalanan na dapat nating tamuhin. Ito'y napakamahal. At pangalawa, hindi ito tinubos sa pamamagitan ng bagay na nasisira tulad ng pilak at ginto, kundi ng mahalagang dugo ni Kristo. Di ba? Bilang mga sumampalataya, hindi ka tinubos ng mga nasisirang bagay ng pilak at ginto, kundi ng mahalagang dugo ng ating Panginoong Hesukristo.
at maitatak sa ating isipan, nawa, at sa ating puso ang pagkamuhi ng Diyos sa kasalanan at iwasan natin ang mga gawaing ito. Nawa, maitatak sa ating isipan na yung kasalanan is hindi ordinaryo sa ating Panginoong Hesus. Namumuhay siya dito at nawa, iwaksi natin ito. Iwasan ang kasalanan at mamuhay ng may katuwiran, ng may kabanalan. Ito yung tawag sa atin, mga mananampalataya. At nawa, magdulot din sana ito ng tunay na pagkatakot sa ating Diyos. Don't take it lightly, mga kapatid, yung puot ng Diyos. At nawa, magdulot sa atin ito ng takot. Every time na niisip natin na okay lang ang pagkakasala. No. Ito'y matindi. Yung dulot nito, nawa sa atin ay yung pagkatakot na gawin ang mga bagay na hindi nais ng ating Panginoong Diyos. At nawa, magdulot din sana ito ng pagpupuri sa ating mga kaluluwa sa ating Panginoong Hesus na nagliligtas sa atin sa puot na darating. So dapat tayong magalak. Dapat tayong magpuri sa ating Panginoong Hesus dahil siya'y niligtas niya tayo sa puot na darating. At sa ating kaibigan, mga kaibigan naman, na wala pa sa ating Panginoong Hesukristo. Ang tanong, paano ka ngayon kukubli sa puot at galit ng Diyos bilang kabayaran ng iyong kasalanan? Paano? Sasabihin mo ba na yung mabubuti mong gawain, ikaw ay matuwid, ikaw ay mabait, at ito'y mag-exempt na sa iyo para sa puot at galit ng ating Panginoong Diyos? Inaakala mo ba na makakatakas ka sa paghahatol ng Diyos dahil sa mga ito? Ito yung, kumbaga, yung refuge mo, yung kabutihan mo, yung katuwiran mo. Sinasabi sa aklat ng Revelations, chapter 6, verse 16, kung ano yung kalagayan ng mga tao na hindi tumanggap sa ating Panginoong Diyos. Sinabi doon, sa araw ng pagbubuhos ng puot ng Panginoon, ito ang kanilang sinabi. At sinasabi nila sa mga bundok at sa mga bato, mahulog kayo sa amin at itago ninyo kami mula sa mukha ng nakaupo sa trono at mula sa puot ng kordero. So hiniling ng mga tao na tumabon sa kanila ang bundok para maikubli sila sa Diyos. Ngunit, kahit ang mga ito'y hindi kayang itago, hindi sila kayang itago sa puot ng Diyos. Ano mang yung iniisip mo na makakapagligtas sa iyo apart from our Lord Jesus Christ, hindi ka nito may kukubli sa puot ng ating Panginoong Diyos. Isa lamang ang paraan, kaibigan, upang mapawi ang puot ng Diyos, at ito ay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. So nawa, namulat ang iyong kaisipan, kaibigan, na nakarinig nitong mensaheng ito, at aminin or kilalanin ang Diyos na banal. Ang ating Diyos ay banal at tunay na napupuot siya sa kasalanan. At ako ay makasalanan. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, ang ating Panginoong Hesus, na siya lamang makakapagpapawi ng puot ng ating Panginoong Diyos. Sa pamamagitan lamang niya, tayo ay manililigtas. Anong dapat mong gawin? Magsisi ka, talikuran ang iyong pagkakasala, at manampalataya hindi sa iyong sariling gawa, hindi sa iyong katuwiran, kundi sa katuwiran ng ating Panginoong Hesukristo, sa kanyang banal na dugo na naghugas sa iyong kasalanan. Ito lamang yung katuwiran at dugo ng ating Panginoong Hesus. Ito lamang, sinasabi ko, yung makakapagpapawi sa puot ng ating Panginoong Diyos sa araw ng kapuotan. Nawa ito yung gawin mo, magsisi sa kasalanan at manampalataya sa ating Panginoong Hesus habang hindi pa dumarating yung araw ng paghuhukom. Tayo manalangin. Dakila naming Diyos, salamat po sa mga mensahe mo muli sa
umagang ito sa bawat isa sa amin. Nawa ito po'y nangusap sa puso, sa konsensya ng bawat isa na nakikinig, na nawa papurihan ka, Panginoon namin, bilang mga mananampalataya, dahil kami po'y niligtas mo sa iyong puot at iyong galit sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesucristo. At sa mga hindi pa nakakilala sa iyo, nawa sila'y tumakbo sa iyo, sa aming Panginoong Hesus, na siyang kublihan namin sa araw ng iyong puot. Salamat po, Diyos. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.